Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng super stabilized na boiled icing. Ang eksakto measurement nito ay makikita sa description box. Abangan niyo mamaya sa end of this video, itetest natin ito kung ilang days ba itatagal ang ating boiled icing. So tara, simulan na natin! First, gagawa muna tayo ng sugar syrup. Sa pan na gagamitin natin, ilagay dito ang asukal at ang tubig. Over medium heat, bring this to boil. Kapag ito'y kumulo na, maghintay pa tayo ng another 2 minutes, then turn off the stove. Sa another bowl, paghiwalayin natin ang egg whites at ang egg yolks. We only need egg whites, then add the cream of tartar. Mas maganda sana kung gagamit tayo dito ng stainless steel bowl. At we need to make it sure na ito ay free of oil. Maglagay tayo ng konting suka sa tissue. Then irab ito sa gagamitin nating bowl at sa whisk. Ang vinegar kasi ay nag-a-absorb ng thin layer ng grease na minsan naiiwanan kapag ito ay hinuhugasan. Then patuyuin ito for a few seconds. Kung hindi, mahihirapan tayo mamaya na mag-foam ang ating egg whites. I-mix ito for a few minutes at kapag may lumabas sa mga bubbles, unti-unti natin dito ilagay ang ating sugar syrup. Tandaan natin na habang dumarami ang foam ng ating egg whites, i-increase din natin ang speed ng mixture hanggang sa ma-achieve na natin ang stiff peaks. At ito ay tumatagal lang ng 5 to 7 minutes. And now, we are ready to use our boiled icing. Pwede ito lagyan ng kahit anong gusto nyong kulay. At i-transfer ito sa piping bag. And now it's done! Our super stabilized boiled icing. Hi guys, good morning ako. Pasensya na sa issue ko ngayon. Talagang sinadya ko yung pagkakagising ko sa umaga. Kasi gusto ko ipakita sa inyo kung gaano ka-stabilize ating boiled icing na ginawa kahapon ng alas 2 or alas 3 ng hapon. Tingnan nyo. O yan, nasira. Ano yan? Ginalaw ni Aliana. Yan, diba? Galing. Hindi siya natunaw. Hi guys! Kararating ko lang sa church. At titignan natin itong ating boiled icing na nasa labas or nasa room temperature lang. At ngayon ay medyo mainit. Nasa 38 na degree Celsius. So, tignan natin kung okay pa. So, parang wala naman siyang palabago. Wow, ang ganda ha. Alam niyo maganda to sa mga wedding cake na nasa room temperature lang. See you. Parang walang pagbabago. Hi guys, this is our third day na paglagay ng ating boiled icing sa room temperature. So tignan nyo. Third day na yan. Parang ako na yung mag-give up. Hindi ko na maiintay pa na lumabsa ito or matunaw. Kasi parang hindi na siya magaganon. Ang galing niya, set na set talaga siya, stiff, super stiff, and stable. Ang galing. Ayan, titikman na natin ito. So guys, at mga batang nanonood dyan, huwag nyo itong gagayahin kasi baka
masira yung tiyan nyo. So, ito, ang purpose nito talaga ay para malaman natin kung panis na ba ang boiled icing after 3 days. So, tikman natin. Hindi. Hindi pa. Pero yung nilasa ko siya, crunchy yung, parang naging soft merang. Crunchy yung labas, pero yung loob, super lambot niya. Hindi siya ganun katamis. The best. The best yung niya. Yung sweetness niya, hindi siya super sweet na katulad ng iba ng commercial din na nabibili natin sa labas. Ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat at kung meron pa kayo ibang request na gusto niya ma-feature dito sa ating More Fun in the Kitchen channel, YouTube channel, please do let me know by commenting in our comment box at please follow us sa ating Instagram at sa ating Facebook page. Maraming po salamat sa inyo lahat and bye!